Mga kachismis, habang todo ang atensyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may isa pang karakter sa drama ng kasaysayan na tila nakakalimutan ng marami, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. tahimik. Walang imik, pero sa katahimikang ito, may tinatago nga ba? Sa mga panahong sumabog ang balita tungkol sa ICC arrest, wala tayong narinig ni isang pahayag mula sa palasyo. Walang opisyal na statement, walang diplomatic protest, ni hindi nga binanggit sa public address ng Pangulo. Pero habang tahimik sa loob ng bansa, todo ang kilos sa labas. Si Marcos Jr. abalang-abala sa diplomatic visits, Europe, US, and Southeast Asia. Pirma dito, pirma doon. At sa bawat press conference, walang tanong tungkol sa Duterte case ang sinasagot. Coincidence? O talagang iniiwasan? Balikan natin ang kasaysayan. Noong 2022, solid ang Uniteam, isang tambalang Marcos Duterte na parang hindi matitinag. Pero pagdating ng kalagitnaan ng 2023, nagsimulang lumamig ang ihip ng hangin. Issue sa confidential funds ni VP Sara, binusisi ng Kongreso pero hindi ipinagtanggol ng palasyo. Sa West Philippine Sea, nagkabanggaan ang pananaw ni Duterte at Marcos. Pro-China si Duterte, pro-defense pact si Marcos. Tapos biglang naglabasan ng mga aligasyon ng destabilization plot laban kay Marcos, na itinuro mismo kay VP Sara. Kung drama ito sa telebisyon, malinaw, nagkaalitan na ang dalawang bida. Ayon sa isang confidential source sa loob ng Department of Foreign Affairs, may mga informal back-channel talks umano sa pagitan ng Philippine government at ICC noong 2024. Hindi raw opisyal, pero may pahaging parang sinasabing, kung gusto niyong ituloy ang kaso, hindi kami haharap. At ito pa, ayon sa ulat ng Foreign Policy Watch Asia, nakausap daw mismo ng ilang ICC investigators ang ilang opisyal na dating malapit kay Duterte, na ngayon lumipat na sa kampo ni Marcos Jr. May nag-leak na ba ng impormasyon? May deal na ba sa likod ng kamera? Kaya raw tahimik si Marcos Jr. kasi hindi niya kailangan magsalita. Let the ICC do the work. Let the public opinion shift. Let Duterte fall habang siya steady lang sa ibabaw. Pero hindi lahat naniniwala. May ilan pa ring naninindigan na ito raw ay normal lang sa politika. Hindi raw dapat bigyang kulay ang katahimikan ni Marcos Jr. Ayon kay Professor Ramon Casiple, isang political analyst, bilang presidente, kailangang maging maingat sa mga international legal cases. Ang hindi pagsasalita ay hindi nangangahulugang sang-ayon siya rito. Pero kontra rito ang opinyon ng international law expert na si Atchire Ruben Carranza. Kapag hindi mo kinokondena ang isang malinaw na violation ng rights ng isang kababayan mo, lalo na dating presidente, ibig sabihin, okay lang sa'yo, that silence becomes complicity. At kung totoo ngang may basbas si Marcos Jr. sa pagkilos ng ICC, ito na kaya ang pagtatapos ng Duterte legacy sa national politics? Tila isang political chess game ang nagaganap. Habang ang mga galamay ni Duterte ay nagkakagulo, si Marcos Jr. ay tahimik na nagpapalakas ng kanyang posisyon. Pero hindi rin natin pwedeng kalimutan ng mga banta ni Basti Duterte, ang emotional speech ni VP Sara at ang pagbabalik ng ilang loyalistang senador sa Senado. Hindi pa tapos ang laban, mga kachismis. Malinaw, tahimik man si Pangulong Marcos Jr. pero malaki ang epekto ng kanyang katahimikan. Sa mga susunod na linggo, mas lalalim pa ang gulo at maaaring isa na naman sa kanila ang susunod na target. Anong tingin nyo? Is this silence just strategy or betrayal in its purest form? I-comment ang inyong hot take at huwag bibitiw sa Chismis PH.